Tanong ko lang po, kayo ba'y natatakot pag bigyan na lang kayong nag-iisa sa buhay? Kayo ba'y natatakot po? Opo. Bakit po? Ay, hindi po kasi sanay sa mga ganong bagay po. Kami po nasanay po talaga sa mga may kasama po, mga kaibigan po. Kaya ayun po. Kayo po? Kayo ba'y natatakot po? Opo. Bakit po? Kasi nga po, yung katulad po ng sabi niya, mahirap pong mag-isa sa buhay. Kaya, yun po. Ito po, curious lang po ako. Gusto ko naman namin yung opinion. Tingin niyo po ba ang buhay ba ay isang unfair? Hindi tama ang mga, hindi patas ang lahat ng bagay. Sa tingin niyo unfair bang buhay natin? Meron pong pagkakataon na unfair po talaga eh. Parang, Bakit po kaya? kasi po, ngayon po, halimbawa po isa mayaman at mahirap po, nagiging unfair po talaga yung ganong bagay po. Kaya, Kayo po, tingin niyo unfair ba ang buhay? Opo. Bakit po? Kasi, ano, So basta sa tingin niyo talaga unfair talaga. opo. Pero ito, tanong ko lamang, kayo ba ay may trust issue sa mga tao sa panahon ngayon? Kayo ba ay natatakot magtiwala sa isang tao? opo. Bakit po kaya? Ay, sa panahon po kasi ngayon is talaga pong marami ng manloloko. Hindi naman po about sa mga relationship eh. Meron po talaga manloloko, mga scam po. Kaya, mas maigi po yung nag-iingat na po. Kayo po? Opo. Bakit din po? Kasi po may mga, ano po, may mga tao po na talagang pinapaniwalaan mo, tapos bigla ka pong lolokohin. Tapos Ganon. kaya po nakaka-trauma po. I understand. Pero anyway, either sino sa inyo na lang ang sasagot po dito. Paano ba natin malalaman kung isang tao po yung mapagkakatiwalaan? Paano ba nakikita yan? Despite na may trust issue sa mga tao sa panahon ngayon, paano ba malalaman na ay itong tao na to mapagkakatiwalaan talaga? Paano ba nakikita? Kapag po ako po ay komportable po dun sa isang taong yun, na ano po, talaga po nakikita ko po sa kanya, katiwala po talaga siya. Ganun. May kinalaman din ba yan sa tagal ng pakikisama mo doon sa isang tao? Hindi po, meron din po talagang pag minsan ay kahit po gaano katagal is nagagawa pa rin po manloko, parang ganun. Pero ito, tanong ko naman, kayo ba'y masayahin ba kayo o malungkutin ba kayo? Masaya kayo. Kayo po. Pares na po masaya. So, kung i-rate po natin from 1 to 10, kung gaano kayo kasaya, 1 sobrang yung lungkot or 10 sobrang yung masaya. Saan nyo po ilalagay sarili nyo from 1 to 10? Kung kayo po ay masaya. 9 po ako. 9. Kayo po. 8 po. Mga 8. Pero sa tingin nyo, bakit kaya isang tao po ay malungkot o malungkutin? Ano kaya ang dahilan? Sa mga problema din po. Problema. Kayo, sa tingin nyo? Problema. Pero sabi ng maraming Pilipino po, as general daw, kaya po daw sila malungkot o malungkutin ay dahil wala pong pera. Kayo ba naniniwala? Yan ang dahilan daw. Opo. Bakit po kaya? Pag minsan po kasi may gusto ka pong bilhin, ay hindi naman po natin magawang bilhin. Yung mga kailangan po natin is di po natin makuha. Gawa pong, yun nga po, kinakapos din po ng pangangailangan. Kayo po? Sa tingin nyo, niniwala kayo kaya maraming Pilipino pong malungkot o malungkutin ay dahil walang pera? Kayo ba niniwala? Opo. Bakit din po? Kasi po yung mga wala pong yung mahihirap lang po yung mga hindi po kaya bilhin kahit po yung mga pagkain po sa pang-araw-araw. I see. So ganito, may iba mong mga kanito ng tanong, mas madali po ito pero sunod po ito, no? Tanong ko lamang, kayo po ba isang mabuting tao po? Mga ganun po, 50-50. 50-50. Napaisip pa. Kayo ba yung mabuting tao po? 50-50 din po. 50-50 rin. Paano natin po malalaman kung isang tao po ay mabuti? Either isa sa inyo sasagot. Paano nyo ba malalaman kung isang tao po ay mabuti? Nakadepende din po kung paano po siya kumilos, parang ganun Kumilos talaga. Opo, makikita din naman po natin ay kung gaano po siya kabuti. Pero ganito, tanong ko lamang, kayo ba may magbasa ng dictionary? Hindi po. Kayo po? Hindi. Pero pag search kay Google, nagagawa nyo lagi. Opo. Dahil kayo, siyempre pag natin alam isang salita, search talaga tayo. Bigyan ko kayo ng mabilis lang na trivia o konting kalaman. Sabi sa dictionary,
Para daw masabi na good o mabuti ang isang tao, may kinalaman po ito sa moral excellent o morally upright. Ibig sabihin daw ng moral ay ugali muna sa tao sa kanyang sarili. Dapat walang ginagawang masama, walang ginawang krimen, at wala daw sa sakta na tao kahit sanggol. Pero tingnan natin po itong mabibis sa tanong kung tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito. Kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Apo. Kayo po. Opo. Yan nga po ang problema. Lahat po tayo guilty kasi yan po ay kasama sa pag-develop ng isang bata. Matutunan niya tuloy ang pagsisinungaling at lahat tayo dito ay guilty talaga. Pero ito po, kayo po ba ay nakapagnako po ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may nadampo sa kalsada, ibinulsa na lang, hindi na ibinalik. Or kung sabi mo, uy, may libreng movie dito sa online. Pero dinownload nyo na lang, pero totoo may bayad. Nakapagnako na kayo ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po. Apo. Kayo po. Opo. Kung nakikita nyo sa inyong likod, nandiyan lang yung police station. Imagine mo kung malala yung batas na yan, lahat na tayo siguro, doon na tayo siguro, nakakulong na at namamasya na sa kulungan. Kaya kasi daw tayo nakapagnakaw, ay wala yan sa presyo. Natutukso tayo sa isang bagay, kaya nagagawa natin, lahat tayo dito technically ay guilty. Ang totoo, overpopulated na ang kulungan na talaga dahil lang sa ganyan. Pero kaya daw tayo nakapagnakaw yan, ay wala yan sa presyo. Gusto natin ng isang bagay talaga. Pero ito po, so wala tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba ay nakaranas na maggalit sa isang tao? Opo. Opo. Nawawala ba stress natin pag tayo nagagalit o lalong tumitindi po? Nawawala naman. Ano nawawala naman? Kayo po, Lalo po. lalong tumitindi. Siyempre normal naman po, pag tayo ay nagagalit, siyempre pag nasasaktan, magagalit talaga. Alam naman po tayong tatawa o nakingiti, tapos sinasaktan na tayo. Baka baliw na po isang tao, na hindi niya sinasabing hindi siya nasasaktan, pero deep inside, ibubuhos na lang po ng bigla. Meron kasi yung sinasabi na hindi din daw kailangan suntukin, sapakin o barilin mo isang tao. Kailangan mo lang pala daw ay magtanim ng galit na hindi mo kailangan magmura. Yun nga lang, lahat po talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan pag kayo nagugulat, napapa-OM, alam nyo na po yun. Kunwari, nadapa ka lamang, napa-OM, alam nyo na. Pag minsan po, pero nung nalaman ko pong mga ganung bagay, tinigil na po. Kayo po, Parang meron na po. naranasan nyo din. Opo. Tanong ko lamang, mahal nyo ba nanay nyo? Opo, sobra po. Opo. Siyempre, I don't think so naman na tatanggihin natin yan. Siyempre, magulang pa rin natin yun, no? Halimbawa, naglalakad kayo dito sa parking na to. Bigla na lang kayong isa sa inyo kunwari, nadapa, nagtawanan kayo, napa-OM, pero instead ng pangalan ng Panginoon, pangalan ng nanay nyo na wala namang kinalaman sa pagkadapa nyo, kunwari. O kaya nabanggitin nyo ang pangalan ng nanay nyo bilang panggulat lamang? Hindi po. Hindi rin. Bakit po kaya? Hindi po talaga siya magamit sa mga ganong Hindi talaga bagay. magamit. Opo. Nag-agree kayo? Opo. Siyempre, hindi lang sa hindi pwedeng gamitin yan. Siyempre, disrespect yun eh. Nanay nyo po yun at may dignity ang pangalan ng kahit isang tao. So, kaya hindi natin basta-basta nagagawa. Yun nga lang, dapat may ganun din tayo sa Panginoon. Kasi may value po ang Panginoon, siya naglikha ng mundo sa mabuti at hindi lang yung kunwari, nadapa ka lamang, minura mo na kagad ang Panginoon. Yun nga lang, nasanay lang tayo sa kultura dito sa Pilipinas na pag nagulat, ganun, kaya ang tawag doon ay blasphemy o pambabastos. Yun nga lang, taga tayo dito ay guilty. Lilinawin ko po, hindi ko sinisiraan, hindi ko hinusgahan, kasi kasama rin po ako sa mga ganyang tanong. Sa tingin nyo kaya, kung tayo pumamatay, hindi po to pananakot, at harap po tayo sa judgment day sa Panginoon, kayo ba ay guilty o innocent po kayong tao? Sa akin po is inosente po. Inosente kayo. Kayo po, guilty kayo o inosente sa harap ng Panginoon? Inosente. Inosente. Bakit po inosente kung may nagawa tayong kasalanan sa harap ng Panginoon? Kasi po, kami po is iglesia po. Kami po ay lagi pong humihingi ng kapatawaran sa Diyos, ganyan po. Kaya yun po, lagi din po yung mga samba, nasamba po kami. Aktibo po kami at alam na din naman po namin sa ngayon kasi po natatali po kami sa salita ng Diyos. Kayo po? Parehas lang po. Parehas din. Bigyan ko kayo ng mabilis na halimbawa. Kunwari may isang kriminal, sabihin natin nagnakaw siya ng pera sa bangko or
or nakapatay siya kunwari ng tao halimbawa, nahuli siya ng pulis at ito po ang sasabihin niya sa judge, Judge, I think inosente po ako. Siyempre magugulat ng judge, paano nalaman inosente ka? May nagawa kang isang kasalanan halimbawa. Siyempre sasabihin na, bagamat po nakita ko po yung pagkakamali, pero ako humingi po ng kapatawaran, etc. Pero inosente po talaga ako. Pero siyempre sasabihin ng judge na yan, kaya ikaw nadala sa korte, like in other criminal, kasi may nagawang kasalanan, at lalong titibay yan, kung totoo yung ebidensya, may witness, siyempre, ang parusa, whether we like it or not, kailan siyang itapon sa kulungan, kahit ano pa ang paliwanag mo. Tama po ba? Kailan siyang pagbayaran talaga niya? Opo. Okay po. Ngayon, ito po kasi ang problema po. Yung pong idea na yan, parang kalintulad po sa Bible, whether we like it or not. Sabi kasi sa Biblia, ito sabi sa akin, sabi sa Bible, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, o ginamit ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan, or anything na nalabag daw sa 10 utos ng Panginoon, magaan o mabigat man yan, ay walang makakarating sa langit. Hindi makikita ang karen ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagbabagang apoy o impyerno. Simple lamang po ang tanong ko lang. Kayo ba'y nag-aalala sa sinasabi ng Biblia na maaaring kayo pong dalawa ay sa impyerno pupunta, pero hindi lang po kayong dalawa. Tayong lahat, kasi may nagawa tayong kasalanan kahit isa lang sa harap ng Panginoon. Kayo ba'y nag-aalala sa sinasabi ng Biblia? Ako po is, wait lang. So lang, sa tingin nyo ba, nag-worry ba kayo sa sinasabi ng Bible, sa salita ng Panginoon? Maaaring tayong lahat talaga ay guilty. Sa impyerno talaga tayo tatapon. Kayo ba'y nag-aalala dito? Kami po kasi is talagang naano po kami sa salita ng Diyos. Kaya kami po is, alam po namin kung ano po yung mga nasa Biblia, ganyan po, na kami nahingi po ng tawad. Kaya napapatawad naman po ng Panginoong Diyos po. I see, understand. Pero kayo po, kayo ba'y nag-aalala rin po? Yes lang po. Ano po? Same din rin. Ganito lang yan, bigyan ko kayo ng simpleng tanong. Sa tingin nyo ba ang Panginoon ba ay nagsisinungaling? Hindi po. Okay po. Siyempre, kaya ako po naitanong yan, dahil kung ang Panginoon po nagsisinungaling, edi wala na po palang salitang perfect. Sa dictionary po kasi, hindi nyo po kailangan itong basahin ng literal ng dictionary, dyan lang naman ang internet. Ang salita kasing perfect ay tiningnan ng mga eksperto. Nakita nila na ang pinaka-best example gamitin ng perfect ay ang karakter ng Panginoon. Kaya nga never po ginamit sa sentence po ang perfect sa tao. Ang ginamit na halimbawa daw ay perfect ang weather, perfect ang kapaligiran, perfect ang scenery, yung itsura. Pero sa mong perfect ang tao, aangal yan. Kaya pumasok po ang salitang imperfect. Na kung saan yung salitang imperfect po ay inihalin tulad sa tao. Hindi po ginamit ang example sa mismong kapaligiran, etc. Kasi ang pinagbasehan pala ng mga eksperto ang salitang perfect ay sa Panginoon. Ngayon, kaya ako tinanong po na ang Panginoon ay kung nagsisinungaling. Kung siya nagsinungaling, walang perfect. Di dapat ang gulo na palang Pilipinas natin. Kasi siya nagtatag ng batas, lahat ng kayusan, kaya nagagawa natin ng maayos ang ating ginagawa. Kasi kung walang perfect, walang role model. At kung walang role model, wala talagang Panginoon. Ang Panginoon po talagang perfect at tayo po talaga ay hindi. Whether we like it or not po, dapat po tayong mag-alala kasi po buhay po pinag-uusapan. Yes, di ko po kayo kilala. Pero siguro naman siguro masama kung magbigay ng intention sa likod ng daming trust issue. Kasi nga, ang pinag-uusapan natin ay buhay. Tanong ko lamang, kayo ba ay natatawa sa kamatayan po? Hindi po. Hindi. Hindi po. Bakit po? Ay talaga pong dadating sa punto na tayo po ay mamamatay. At ang tanging ginagawa lang naman po namin dito habang nabubuhay kami is paglingkuran po ang Panginoong Diyos. Kaya yun po. I see. Kayo, may dadag pa kayo? Yun nga po. Pero kung bibigyan ng pagkakataong mabuhay ng mahaba, ilan pa kayang years sa tingin nyo? Mga ilang years po. Oh, ilang years? Any number will do. Sige po, 100 po. 100 years. Kayo po? 100 Then, din po. 100. 100. Pero tanong ko lamang, alam niyo po ba hanggang kailan kayo mabubuhay? Hindi. Kayo din, hindi no? Yan nga po ang problema. Hindi ko kayo tinatakot, di man po ako manghuhula dito. Pero ang buhay po natin na maiksi lamang. Huwag naman sana na biglang pagating po natin ay bigla tayong masagal sa sasakyan,
sakmalin tayo hindi ng tao, sakmalin tayo ng aso sa ulo, kunwari, kakaiba na po ang nangyayari sa paligid. Or kunwari, sa edad nyo, maraming pong tao namamatay, hindi po dahil sa sakit. Napagkamalan lang po, napagtripan lamang, dumilim ang paningin, yung pala, maling tao pala ang kanilang binangga. Ang tao po, hindi naman yung parang pag nagkamali, sorry, gagaling ka pa. Paano pag di ba? Nakakalungkot dito sa Pilipinas, ay ganong kalila ang senaryo. Edad po natin, namamatay pala, mistaken identity. Ang pangit ng ganong tinatawag na tadhana, kung tawagin natin, di ba? Pero what if kung biglang mangyari yan sa atin? Tapos hindi natin alam kung talagang napagsisihan ba natin or lahat-lahat, or kung tama ba ang direksyon ng buhay natin. Kaya nga po, sabi sa Bible, walang sino man ang mabuti kahit isa, at pag po tayo namatay, i-judge kagad tayo ng Panginoon sa ating mga nagawang kasalanan. Masakit nga lang po dito, kung may nagawa tayong isang kasalanan, automatic, sa impyerno talaga tayo tatapon. Kasi yan ang judgment sa atin ng Panginoon. Hindi lang sa inyong dalawa, sa ating lahat. Yun nga lang, pwede po magbagong lahat-lahat kapag narinig natin itong salita na to. Narinig mo yung salitang mercy, M-E-R-C-Y? Narinig niyo yung mercy? Kayo hindi? Yung ba naririnig? Ano kasi Tagalog na mercy? Mercy. Actually, basic word siya. Naririnig natin yan araw-araw. Mapa-eskwelahan, mapabahay, lahat-lahat. Ano sa Tagalog nun? Sisimula sa letter A. Ano na po yung isa. So, pero sirit na. Opo. Pag sinabi po natin mercy sa wikang Pilipino po ay awa. Nag-isalitang awa. So, pag sinabi po natin mercy o awa, pwede tayong humingi ng tulong sa Panginoon na inamin natin tayo po ay mahina, humingi tayo ng tulong sa Kanya, nagpapakumaba tayo, at humingi tayo ng gabay sa Kanya. Sa mata po kasi ng Panginoon, hindi po masama ang humingi ng mercy sa Kanya. Pagkos, pag mercy, andun yung tatawag ng humility o pagpapakumbaba. Ibig sabihin, tayo po kasi talaga, minsan akala natin, marami tayong alam sa lahat ng bagay, pero ang problema, hindi po natin talaga alam lahat ng bagay. Kaya mahalaga po na tingnan natin ating mga sarili lagi, na para tayo mga nasa mababa. Ibig sabihin lang po, gusto ng Panginoon na makita natin na tayo po ay laging dumidepende sa Kanya. Ibig sabihin, patuloy ng paglingkuran natin siya, which is tama yung sinabi nyo, at yun nga, patuloy na makilala natin siya sa pamamagitan po ng Kanyang salita. Kasi dahil po pag tayo humingi ng mercy sa Kanya, alam ng Diyos na walang sino man na kayang iligtas ang sarili sa kapahamakan. Ang pangalawa po, sabi sa Biblia, whether we like it or not, pwede itong i-check. Kung meron kayong time, walang sino man daw mabuti kahit isa. At lahat po ay pumalpak sa kaulatian ng Panginoon. Or sa English, no one is good, no one is righteous. Kasi lahat po tayo ay may bahid ng kasalanan. Hindi na kayo talagang guilty, pati ako. Kaya kung tatanungin ko kayo mabuting tao, hindi ko po kayo sabi mabuti. Kasi may nagawang kasalanan eh. At di ba meron tayong konsensya, tama po ba? So yan po ay lagi yung gugulo. Hindi literal gugulo sa ating utak, pero marirealize natin, ay may nagawa tayong mali. So pag-iisipan talaga natin. Bagmat kung may magtatanong sa inyo kung kayo mabuting tao, pero masama ako sagutin nyo na hindi. Kasi may nagawa talagang kamalian. Not necessarily na pumatay ka talaga ng tao, nang bugbog ka sa harap ng tao, hindi. Pero yung mga nagawa natin kasalanan, it just points out, lahat tayo pumalpak sa harap ng Panginoon. At kailangan natin ng mercy. At pag nangyari yon, dito na papasok ang tanong na to, na maaaring alam niyo po ito, pero tatanong ko pa rin. Ano ba ang ginawa ng Panginoon po sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po ay makalis po sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat para hindi tayo mapahamak? Yung mga salita po niya is mayroon po mga kasangkapang nagtuturo kung ano po yung mga salita niyang sinulat sa mga Biblia. Kaya yun po, bawat tao po tayo, para po tayo ay maligtas, kailangan po nating maunawan kung ano po yung mga salita ng Diyos. Kayo po? Ganon din. Tanong ko lamang, kilala niyo ba ang Panginoong Hesukristo? Opo. Kayo din. Ito lang yan. Tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Pero yun nga po, ang ginawa po ng Panginoon sa Kristo, binuwi siya po yung kanyang buhay dahil gusto niya po magmalasakit. Isipin din niya po, sa totoo ang Panginoon, hindi niya kailangan gawin yan. Pero pag kaya niya ginawa yan, kasi may tinatawag na unconditional love.
pag-ibig na walang kapalit. Gusto niya itong gawin to para magkaroon pong pag-asa ang isang tao na wala siyang nagawang masama. Gusto lang niya magbahagi ng katotohanan, wala siyang niyayapakang tao, pero ang mga tao ang ayaw ng katotohanan. Kaya nga may dahilan kung bakit kapag kunwari tinamaan ka ng flashlight, unang atake, masisilaw ka. Kasi parang isang realidad, natatakot ka agad una sa liwanag. Gusto nila kadiliman. At sabi sa Biblia, lahat po tayo, hindi lang kayong dalawa, takot po tayo sa liwanag madalas at gusto natin sa kadiliman. Kaya minsan, alam natin yung mali, ginagawa pa rin natin yung mali o kasalanan. Pero, dito nga magbabago lahat na dahil nga sa ginawa ng Panginoon sa Kristo lamang, nag-aral lang siya ng mga aral, pero may mga tao na ayaw ng katotohanan, kasi si Jesus di lang siya tao. Siya rin yung Diyos na alam niya na siya ay papatayin, siya ay paparusahan ng mga tao, ipapako sa krus at doon siya namatay. Pero siya nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na natalo pong kasamaan, natalo pong kasalanan at meron pong buhay na walang hanggan. Or sa madaling salita po, parang isang kriminal, pwede po siya magbagong buhay kung may nagpiyansa. Narinig yung salitang piyansa. Kaya narinig nyo na. Yun yung sa kulungan. Kaya pag bagong laya, may nagbayad po ng danyos. At yun din po ang ginawa ni Jesus. Ang kanyang pong unconditional love, kanyang buhay po ang naging kapalit at ang kanyang dugo para hindi na po yung buhay natin ang maging kapalit. At sabi sa Biblia po, ang kabayaran sa tinagawang kasalanan ay kamatayan. Which is technically, dapat tigok na po tayo lahat. Pero kaya po'y buhay, kaya po'y kitang-kita naman siguro kay buhay kasi may pag-asa pa. Ibig sabihin, patuloy po natin na i-reflect natin ang buhay sa Panginoon. At ang kaligtasan po ay nasabihan ng Panginoon at wala sa ating mabuting gawa. Pero may dalawang bagay po para makamit siya. Una, narinig mo yung salitang repentance? Hindi pa? First time? Hindi pa, pero first time nyo narinig. So, pag sabi natin repentance ay pagsisisi sa kasalanan. Para sa sakit. Di ba gusto nyo laging gumaling? Ganun din. So, ganun din po. Sa tingin nyo, pag kayo nagkasakit, sa tingin nyo makapunta kaya kayo dito sa parking na to? Hindi po. Hindi rin. Kasi kalokohan po yan. Ilalagnata kayo, lalo kayo may stress. So, pag po tayo ay nagkasakit, gusto natin gumaling. Pag po tayo nagawa ng kasalanan, patuloy po natin itong pagsisihan at pabaguhin ating puso at isipan. Pagsisihan talaga. Change your mind kung tawagin. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang bilang Panginoong tagapagligtas. Pag nagawa natin dalawang bagay na yun, siya patatawarin tayo ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso at isipan, at tigil sa lahat po, anuman ang pagsubok na pilihan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na ito, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang. So, bago po umalis, meron ako po mabibig sa tanong. Tanong ko lamang, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Pag-iisipan niyo po ba ating napag-usapan po? Hindi po. Hindi. Paano hindi po? Kung pag-iisipan po yung... O, tatanong ko, pag-iisipan niyo po ba ang ating napag-usapan po? Opo pa. Opo, kayo po. Nabibigla rin po ako kasi kaya ko malaman bakit po hindi. Pero tanong ko lamang, kayo ba nagbabasa ng Bible araw-araw? Hindi po, pero sa mga pagsamba po namin sa iglesia, doon po kami nakakapakinig sa mga gawain din po pamamahayag. Kaya ayun po, meron na po kami mga kaalaman tungkol po sa mga Biblia. Same lang po. Same din. Ganito lang kasi yan. Di ba pag kayo nagugutom, anong gagawin nyo? Kakain po. Kakain po. Ibig sabihin, pag kayo nagugutom, kakain talaga tayo, ano man po mangyari. Ganyan din po sana kung sa Bible. Meron kasi nagsasabi nga, no Bible, no breakfast. Ibig sabihin sana, pagising sana natin sa umaga, wag sana siguro dot-dot sa cellphone. For sure, guilty tayo lahat-lahat dyan. Unahin natin daw muna ay ang pagpapasalamat sa Panginoon, which is hindi yun mali. Talagang dapat unahin natin ang pasasalamat sa Panginoon. Mabasa natin ang kanyang salita kahit siguro 5 to 10 minutes a day, di man yung masama. Ang mahalaga po ay yung ma-priority natin sana yung Panginoon. Dahil kaya po tayo dito sa mundo, ay para makilala natin ang Panginoon, siyang malugod natin habang buhay. May sentro natin, yung buhay natin. Pagka sabi nyo nga, ang paglilingkod sa Panginoon, ang isa rin niyang dahilan. Yun nga lang po, ang bad news, dahil po tayo guilty, dahil po tayo makasalanan, sa impero taga tayo tatapon. Kasi yan po ang justice ng Panginoon sa ating lahat. Pero maraming po maliligtas. Hindi dahil sila yung mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. Sa pagsisisi sa kasalanan, at sa panampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang, ay maraming po maliligtas. Hindi dahil sila mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan.
So maraming salamat po. Meron ba yung katanungan po? Wala na. Wala. So kung wala na kayong katanungan, maraming salamat po sa oras na to. Mag-ingat po kayo at God bless po. Salamat po. Thank you po.